Son. Hallelujah. Good morning everyone. Good morning. Umaga po. Pasok na po lahat. Sobra na sa recess. Naka-recess na kayo. Pasok na po. Sige po. Praise God. Buksan natin yung Bible natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sabi po dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Hallelujah. Let's pray. Most Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for everything you have done this day. Lord, salamat po sa habag, salamat sa pag-ibig. We pray, Lord, in our topic for today, Ikaw ang Diyos sa patuloy na magsalita. Lord, I pray for revelation that comes from you. I pray for open heaven sa apat na sulok ng Lord nito. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy po na ibuhos mo ang presensya mo, walang mo dugo, ingatan ang magana to. At sa topic namin for today, O God, Ikaw ang Diyos na patuloy parating sa mga bawat isa. Hindi mo sa kanila, kundi mo sa akin. Lahat kami lahat ito, patuloy, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magsalita at patuloy ng salita mo ay among sa buhay. Lahat ng matututunan namin, Panginoon, sa topic na ito ay hindi na basta marinig, kundi ito'y lumabog sa puso ng mga isa, magdala ng conviction, at itong conviction na ito ang magdala ng transformation. Thank you, Lord, for everything. Ikaw lamang po ang tinataas, tinatakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Parapakan natin po. Praise God. Ang topic po natin ngayon is God's temple. Praise the name of the Lord. So, always remember po, lahat tayo is temple ng Diyos. And sa panahon natin ngayon, meron dalawang templo eh. Templo ng Banal na Espiritu, which is tayo, at ang church mismo, ito. So, napaka-importante maintindihan natin na ang templo ng Diyos ay ikaw, at ang church yan din po ay templo ng Diyos. So, dalawa po yung topic, dalawa po yung yung sinisimbolize ng topic natin ngayon. At makikita mo dito na ihahalin tulad natin yung templo na ikaw sa templo ng Panginoon, which is ang church. Kung anong nangyari sa church, yun din yung mangyari sa iyo. Kasi you are the church. So, itong kwento na babasahin natin ngayon, dito makikita natin kung ano ba yung mangyari sa templo ng Diyos kapag sinira natin ito. Ano bang mangyari kapag sinira? Ano bang mangyari kapag ito ay winasak natin? At itong templo na to, ito rin ay ikaw mismo. Ano ba ang magiging bunga nito? So ito po yung sabi sa Bible. So lagi niyo pong tatandaan itong verse na to, 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? So ibig sabihin tayo ang templo ng Lord. At sa mga panahon ngayon, alam niyo kung updated kayo sa mga balita, sa online, nakikita nyo na ngayon, ang mga tao, nagsiselebrate talaga sila ng pride, month, diba? So, meron akong napanood kanina na may isang preacher, isang evangelist na babae, nakalimutan ko pa ng babae, pero lagi kayo siya nakikita sa TikTok pati sa Facebook, nag-preach talaga siya in public, habang nag-parade. Nag-preach talaga siya, umisa na rin siya eh. So, grabe yung na talagang, yung mga tao, nabasa ko ng comment doon, sabi ko, itong mga tao ito, sinasabihan nila na mali na yung ginagawa ng babae na mag-preach sa gano'n, sa public. Pero alam niyo po, para sa akin hindi mali yun. Kasi iba-iba yung body of Christ eh. So meron talagang tinawag din na tayo kasi, nasanay tayo dito na bahay-bahay. Pero kasi sa Bible, even in the Old Testament, meron naman talagang mga tinawag na evangelist. Yung tinatawag na katulad nila Jeremiah, magpipit sila sa maraming tao, kasampanin sila Biblia. Yung mga ganun din po, even si Christ sa Bible, nagbahay-bahay. Pero pagdating sa discipleship, ang goal talaga is bahay-bahay. Pero pagdating sa evangelism, warning na kasi yun eh. Warning na yun. Kumbaga kailangan mo talagang palalahan ng mga tao. At yung mga tao nakarinig na yun, wala silang naranasan talaga pag dumating ang Panginoon. Kasi nakarinig silang lahat na may ginamit ang Lord na tao para mag-preach kahit may nagkaparin. So, makita mo doon na ang templo ng Diyos, ang tao, sineselebrate yung pagmamataas.
dapat. Dapat as a Christian, dahil templo ka ng Lord, dapat kung ano yung malit yun. Amen? Amen po ba? Yung mga tao kasi sinasabi na, na katawan ko to, my body may rules. Pero alam niyo po ba, sabi ng Bible kasi, ikaw ang templo ng Diyos at nanirahan sa Espiritu ng Diyos. So dapat ang templo ng Lord na yan, dapat si Lord ang maghari dyan, hindi ang mundo. Amen? Amen po ba? Saka, dito makikita natin na ano ba ang God's temple at ano bang mangyari kapag sinira natin ito at inayos natin ito. So number one, God's temple is you. He made you. Yan. So i-relate natin yung topic na ito sa kwento ni Solomon kung paano niya pinatayo yung templo ng Panginoon. So sabi sa Bible, 2 Chronicles chapter 7 verse 11 to 12, natapos ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. Sinunod ng lahat ang plano niya para sa mga ito. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. So, dito po, kailangan mo intindihan na ang templo ng Diyos ay ikaw. Si Lord ang naggawa sa iyo. I-relate ko siya sa ginawa ni Solomon. Sa Bible, si Solomon nagpatayo siya ng templo ng Panginoon. At dito makikita natin na nung pinatayo niya yung templo ng Panginoon, tinanggap ng Lord yung templo na yun. Bakit? Kasi sinunod ni Solomon lahat ng mga pinapagawa ng Diyos sa templo. So ganoon din po, ikaw, ginawa ka ng Panginoon. Si Lord ang nagawa sa iyo, siya yung nagtapos sa iyo. Ngayon, kung gusto mong tanggapin ka ng Panginoon, kailangan mo talagang gamitin yung katawan mo para sa Kanya. Amen? Amen po ba? Ganun po yun. Kung gusto, kasi sabi dito ng Panginoon, dito mo makita, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Dito mo makikita na pwede ka pala magpatayo ng church, pero pwede hindi tanggapin ng Lord yung church na tinayo mo. Di ba? So, ganun din naman. Ikaw mismo sa temple of God, tinayo ka ng Panginoon, ginawa ka ng Lord. Pero, hindi ibig sabihin na naghahandog ka pag hindi tanggapin yun. Ang tinatanggap mo ng Lord, sabi nga sa Bible, hindi si Lord tumatanggap ng hain at handog. Ang tinatanggap na talaga is pusong tapat at mapagpakumbaba sa harapan niya. Sabihin, pwede kang magbigay ng giving mo dito, pwede gawin mo lahat. Pero kung hindi ka tapat sa Lord, hindi ka pa rin naman tatanggapin. Kasi ikaw yung templo ng Panginoon Amen? Hindi mo ba alam na pwede kang gumawa ng gumawa. Pero kung yung katawan mo, pinapagamit mo at talagang hindi mo ginasunod yung kalooban ng Lord, hindi pa rin mo tatanggapin ng Lord lahat ng yun. At kapag nakita ng Lord na yung motibo mo hindi tama, diba? Wala ka nagpipraise sa Lord, diba? So hindi pa rin po ng Lord tatanggapin yun. Ganoon din po dito, na natapos na sila yung templo ni Yahweh, at yung templo na yun, ikaw po yun. Tinapos ka ng Lord, diba? Tinapos ka ng Panginoon, at kailangan sundin mo. Ito rin yung maganda dito Sabi niyo dito, sinunod ng lahat ang plano niya para sa mga ito. Alam niyo po, kung gusto mong matapos ka sa harapan ng Lord, hindi mamatay ang point ko dito is, yung maging ganap ka sa harapan ng Panginoon, kailangan mo sundin lahat ng mga pinapagawa ko sa iyo. Amen? Kasi, hindi matatapos ang church ng Lord kung hindi sinunod ni Solomon yung mga pinagawa talaga sa Kanya. Kung ano mo sinabi sa Kanya, yun yung ginawa niya. Ngayon sa buhay sa Kristyano, inaayos ka pa ng Lord. Minumold ka pa ng Lord. Sinishape ka pa niya. Marami pang masira sa'yo. Marami pang kulang sa'yo. Kung gusto mong matapos ka sa harapan ng Lord, kailangan mong sumunod. Amen po ba? Kailangan mong sumunod sa pinapagawa ko sa'yo. Kasi ikaw po yung templo niya. Kapag naging born again ka, kapag nakakilala ka sa Panginoon, hindi po agad-agad perfect ka na. Hindi po, walang perfect church. Ako, kahit sabihin ko na nagpastor na ako, marami akong dapat ayusin sa akin. Maraming dapat ayusin sa akin. Pero, hindi ibig sabihin na suserve ako, ganap na. Marami akong dapat ayusin. Kaya nga, kaysa tingnan mo yung pagkakamali mo para umalis ka sa Lord, dapat ang tingnan mo, nagkakamali ka pa, kaya mapatuloy ka pa sa Lord. Ano talaga dapat? Yung iba sinisisipin na, nagkakamali ako, nagkakasala ako, ayoko na sa Lord. Pero dapat ang iniisip mo, nagkakasala pa ako, ibig sabihin hindi pa ako ganap. Kaya kailangan ko pang magpatuloy. Amen po ba? Yun yung sabi sa Bible, ibig si Paul, yung greatest apostle sa Bible, ano sabi sa Bible? Wala naman dyan Sabi ni Paul,
Nagagawa ko yung bagay na ayaw ko, hindi ko nagagawa yung bagay na gusto ko. Sabi pa ni Paul, kay saklap ng aking kalagayan. Sabi niya, kapag gusto kong gumawa ng mabuti, lumalapit sa akin ng masama. Hindi niya maintindihan yung kanyang sarili kasi nga, merong pinadala na subok. Sabi niya, parang may pinadala ang Diyos na subok ni Satanas sa katawan niya. Na talagang may nagagawa talaga siya. At hindi iniboses kung ano, pero may ilang kasalanan yun. Di ba? Kasi tapos sabi niya doon, pero sa isang banda, inalaw yun para wala siyang mapagmalaki. At ang sinabi niya doon, ang tanging pag-asa niya lang talaga si Kristo. Kamatayan po talaga ang tanging pag-asa para talaga makalaya sa mundong ito. So makita mo doon talaga na Christians ay hindi naglilingkod sa Lord dahil perfect sila. Nagsiserve sila sa Lord kasi para maging perfect na sila. Amen? Amen po ba? Kaya, minsan ganun kasi mindset eh. For example, ikaw, may mga tao dati na ako na nasa kasabihan ako na yan ba yung nagsisimba? Yan ba yung binago ng Lord? Pa-church ka pa? Huwag mo kami itulad sa'yo. Naranasan ko yan. Diba? Mas balay pa kami sa'yo. Pabay-bubay-bubay. Lahat, alam mo yung parang every time may mali ka lang, sasabihan kami lang ng ganito, ganyan. Panagkamali ka na lang. At doon ko, yung sinabi sa akin ng Lord, ganun ang mundo. Ganun ang mundo. Pero iba ang kay Lord. Ang mundo, kapag nagkamali ka, ibabalik ka pa nila papunta sa mundo. Pero ang Lord, ang taong nasa Diyos, kapag nagkamali ka, ilalapit ka pa papunta sa Diyos. Ang taong nasa mundo, kapag nagkamali ka, ilalayo ka pa niya patungo sa Diyos. Ganun ang pagkakaiba. Ang mga taong makalangit, ang totoong makalangit na tao, kapag nadawin ka, nagkamali ka, dadalhin ka pa nila sa Lord. Yung taong makamundo, kapag nagkamali ka, lalayo ka nila talaga na tuloy sa Panginoon. So yun yung point eh. Hindi ba pwedeng merong room for improvement? Diba? So ganoon din po, as a temple of God, ikaw yung temple ng Lord. At kung gusto mo maayos ka, magpaayos ka. Amen po ba? Gusto mo sabi ng Lord na kanan habang nagpupray ako, sabi niya, oo, alam mo, maraming mga tao dahil sulat mo lang nagpabago kasi nakikinig pero hindi sumusunod. Alam mo yun, yung tipong, oo, ka, tanong ka, pero your action shows na hindi ka talaga nakikinig. Kaya ang ending, walang paglago. Ang ending, walang, alam mo yun ang Lord ng gano'n. Yung kapag nakaharap, puro oo, pero kapag nakatalikod, hindi ka talaga sumusunod. Alam mo yun, ayaw ng Lord ng gano'n, ayaw ng Lord yung oo, nasasabihan ka, pero after ka masabihan, lahat ng yun labas sa kabilang tainga. Alam niyo ba yun? Takpan mo na lang sa tainga mo para pag nasabihan ka, hindi lumabas. Ayaw ng Lord ng gano'n, kasi isa sa siya ba't hindi lumalag yung tao kasi may ganun siya kung galit. Yung tipong, pag may sinabi sa kanya, hindi niya sinusunod talaga. Oo siya na oo, pero pagdating ng week, you observe, walang nangyari. Wala. Alam mo, hindi ganun. Hindi ganun eh. Si Solomon, hindi niya matatapos yung templo ng Diyos kung hindi siya nakinig. Kung gusto mong matapos, kung gusto mong maayos ang dapat maayos, makinig ka. Amen? Kasi ikaw yung templo ng Lord at gusto naman ayusin ka. Amen? Amen po ba? Hindi madaling magawa ng templo. Diba? Yung time na pinapatayo ni Solomon ng templo ng Diyos, hindi madali ito. Kasi ito po ay hindi lang basta templo. Ginto. Sabi sa Bible, puro ginto. Detail. Detalyado ka. Yung iba kung magpatayo ng bahay, okay lang, okay na to. Okay na yung may bubong. Okay na to. Ano? Okay. Di ba pero yung iba mo magpatayo? Pero sa Bible, makita mo yung pagpapatayo ng templo talaga ng detail. Detail. Yung sukat, anong ilalagay mo na ginto sa wall, sa hip. Detalyado. Tapos ang mga Kristyano ngayon, may ugali sila, ayaw nila ng detail. Alam mo, ayaw ng Lord din ng gano'n. Isa rin sa tinuro sa akin ng Lord eh. Hindi pwede na wala kang sistema. Lahat ng bagay, may sistema dapat. Amen? Hindi pwede na okay na yan. Hindi pwede ganito na yan. Pareho lang naman. Hindi. If you want na maayos ka sa harapan, dapat detailed ka talaga. Maliit na bagay, pag hindi ka detalyado, darating yan tayo makikita mo, may butas ang kaaway. Amen po ba? Detailed eh. Kaya dito sinunod niya talaga, sinunod niya lahat ng plano niya para sa mga ito. At kung sinunod niya na, doon na siya tinanggap ng Lord. Alam mo, sa buhay natin as a Christian, the reason bakit hindi ng Lord tinatanggap lahat ng ginagawa mo, kasi nga, hindi ka naman sumusunod sa Kanya.
Amen? Hindi ka sumusunod. Kaya kahit anong gawa mo, hindi ka sumusunod sa pinapagawa, hindi niya tatanggapin talaga yun. Sabi nga sa Bible, pagsunod ang nais ko, hindi handog. Amen? Kaya, importante mo maintindihan mo, ikaw ang templo ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanya at inaayos ka niya. At kung gusto mo maging ganap sa Kanyang harapan, kailangan sundin mo kung ano yung plano niya para sa iyo. Amen? Sabi dito, Genesis chapter 2 verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hininihan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ginawa ka ng Lord. Hindi ka ginawa ng nanay mo. Hindi ka ginawa ng tatay mo. Ha? Dapat ang sunod sa'yo si Lord. Amen? Amen! Kasi minsan iba, mas Diyos nila yung magulang nila kasi sa Lord. Naalala ko dati, sinabihan ako ng tatay ko na sanat ka, hindi kita anak. Sabi kay Papa pa, hindi kita anak. Ay, hindi kita anak. Hindi ko nagawin sa anak. Sabi ko sa anak pa, hindi mo na ako iturong na anak para sa akin ikaw pa rin tatay ko. Sabi ko kay Papa, mahal kita pa pero mas mahal ko ang Lord. Amen. Sa text ko yung lisend ko sa kanya yun. Kasi that time, persecuted na ako noon. Hindi kasi, sa bahay kasi namin, nagsabi na ako umalis na ako eh. Kasi bakit? Hindi na ako maglalago. Hindi ako lumalago sa bahay. Bakit? Kasi nga, pag gusto ko mag-evangelize, bawal. Dapat sa bahay ka lang. Bawal. Dinalakan ka ng gate. Tapos, pag nasa bahay ka, walang growth, talagang parang kahit anong gawin mo. Magpakasipag ka ng magpakasipag. Nakatingin talaga sila na sa mali mo. Ganun talaga. Mali. Lahat ng kilos mo, pabantayan. Ganun. Kaya sabi ko, ay, sabi mo, umalis ka na dyan. Umalis ka na. Diba? Tapos, hindi ka talaga mag-grow eh. So, kaya nangyari ko sa bahay, umalis ako, meron akong papakala. Salit ka, hindi ka anak. Pero yung time yun, ang mindset ko, ay, hindi ito tatay ko. Kaaway ko. Ginagamit na naman yung tatay ko. Ano ko talaga. Pero sabi ko yung Papa, mahal kita, pero mas mahal ko ang Diyos. Sinabi ko talaga sa chat ko. Kasi sino yung gumawa sa atin? Amen po ba? Amen po ba? Sino yung gumawa sa iyo? Sino bang gumawa sa magulang mo? Sino bang gumawa sa magulang ng magulang mo? Sino bang pinakali siya bakit ng tao? Sunod pa rin. Kaya dapat siya kang masunod. Amen? Amen po ba? Imagine mo sa Bible ha, kung alam mo meron nakaraan, ako nang balitaan, sabi ko, bakit wala yung bakit wala si meron isang taga-church na nagkwento siya sa akin na nagsabi daw na ang Lord, maintindihan ka pa, pero ang teacher hindi. Sino ba ang teacher sa lahat ng teacher? Ang Lord pa rin. Amen? Amen po ba? Walang imposible. Alam mo yung point niya, si Lord pa rin yung dapat masunod sa lahat. Amen? Hindi kailangan sa langit ang diploma. Ang kailangan sa langit yung sumusunod ka. Amen? Alam mo sa Bible, lahat na nasunod ang iniwanan lahat para makasunod sa Lord. Ikaw wala ka namang iiwan. Ang kailangan mo lang i-balance mo ng tama ang lahat. Amen? Wala naman sabi mo ka mag-aral, magtrabaho. Ang sabi lang, unahin mo sunod sa lahat ng ginagawa mo. Kasi at the end of the day, ano testimony mo? For example, as a worker, nagtatrabaho ka. Kung may mga activities sa work, tapos nasasagasaan yung trabaho mo, nasasagasaan yung gawain sa church, anong testimony mo pag pinagpalit mo ang Lord sa trabaho? Sa school. Lalo sa school. Ako, alam ng Lord yan. Maraming beses na sa school before na muntik ako mabagsak. Kasi mas inuuna ko yung gawain ng Lord is sa school. Pero ang ending, hindi pa rin po ako nababagsak. Pinasa pa rin ako ng Lord. Kasi, even, alam mo ang school, good naman, mabuti ang school, pero ang pinakamabuti pa rin is sundin ang kalooban ng Lord. Amen? Actually, ang school, kung magamaling ka lang talaga, ginagamit lang din ng kaaway yung mga books sa school para mabombard yung isip mo ng mga aral na hindi naman makatulong sa spiritual life mo. Sino yung mga tapos pagdating ng totoong realidad ng buhay, hindi mo naman apply. Di ba? Yun naman talaga yun. Hindi ko nga na-apply na yung mga sa school. Yung mga nagpuyat-puyat ka. Kaya nga ang goal ko dati, memorize ko lang to. Pagdating na exam, tanggalin mo na ito nung nasa isipan ko, hindi ko ito magagamit. Yun talaga.
kung may exam ako dati sa school, memorize ko lang talaga to. Pag mag-exam, tapos na yung Lord, burahin mo ito natin isipan ko. Memorize lang. Oo. Pero pagdating sa realidad ng buhay, ang Bible pa rin talaga susundin. Hindi mo ma-apply yung science, trigonometry. Kaya nga diba, tignan mo ngayon. Trending ngayon, sunod-sunod. Mga kabataan. Diba? Ngayong week lang, diba yung ngayon nagbaril, Lunes? Tapos sunod, may maksak na naman. Tapos nakaraan, sa Coron, mayroong grade 4, sinuntok ng grade 8. Mga ganun, balita sa radyo na binugbog daw yung grade 4 ng grade 8. Na, ayun na, ngayon week lang yun. Diba? Tapos, nagreklamo yung grade 4, tapos according sa balita, latest na balita, hindi naman daw siya totoong binugbog, nakipag-sparring. Grade 4 nakipag-sparring sa grade 8. Sipin mo kaya nag-post ako ng nag-post ako ng ibalik talaga dapat ang Bible study sa school. Dati may values dati may character education Ngayon wala na. PE, TikTok. Puro activities na. Puro special program of sports, arts, pero wala nang Bible. Diba? Kaya nga, kailangan talaga, ang sa school kasi pangalang bahay yan Dapat yung mga tao maturuan dyan Diba? Kaya, yan yung point na sa panahon natin ngayon, marami kasing tao, ang Diyos nila, tao na. Dapat ang una si Lord pa rin. Amen? Even sa school, dapat sa school, si Lord talaga dapat yung ituro. Isa sa ituro, kasi syempre, kailangan ng mga tao makilala kung sino gumawa sa kanila. Amen? Kasi kung hindi, maraming kabataan sa sirang buhay. Kayo, lahat naman kayo nag-aaral. Diba? Kasi lahat naman kayo nag-aaral, pero saan kayo kung wala sunod sa buhay mo ngayon? Diba? Lahat naman kayo nag-aaral, pero ang tanong saan ka kung wala sunod sa buhay mo ngayon? Diba? Saan ka na? Diba? Pasintabi sa mga di nag-aaral. Pero ang point, kung wala si Lord, wala ka. Amen? Amen po ba? So yun yung point na, sabi sa Bible, ginawa ka ng Word, galing ka sa alabo. Diba? Kaya kailangan makilala mo ang Panginoon. Amen? Si Lord ang gumawa at kailangan mong maintindihan na si Lord ang lumikha sa'yo. At ang Espiritu ng Diyos naninirahan sa'yo. Anong mangyayari? Ito sabi sa Bible, 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo yung templo ng Diyos at naninirahan sa inyo sa Kanyang Espiritu? So since ikaw yung templo ng Diyos, dapat alam mo kung paano mag-stay sa iyo ang Holy Spirit. Kasi sa Bible, sabi sa Bible, huwag mong bigyan ng kapigatian ng Banal na Espiritu. Kasi ang Banal na Espiritu ang tatak na ikaw iligtas. Alam niyo po, pagdating ng pag-hukom, titignan naman po silang mga field. Kaya lahat kayo na narito, huwag mo pong baliwalain yung sinasabi sa church na dapat mapapuspos ka. Alam niyo po, hanggat hindi ka napupuspos, ibig sabihin hindi ka sinusuko. Amen po ba? Ngayon, it's not my part to know kung ano hindi ko sinusuko. Ikaw ang nakakaalam yan. Amen? Kahit ako dati, ilang linggo ako hindi napupuspos. Iba kasi yung iba yung napupuspos ka ang hirap kasi na-explain pero pag napuspos ka kasi, hindi siya gawin ko ng tao. Hindi yun siya ganun-ganun yung kamay mo. Hindi yan napuspos. Hindi yan tumataas ang balahibo. Ang puspos sa katawan mo talaga may kakaibang pamigilos. At hindi mo mapipigilan. Amen mo ba? At ang daming paraan para puspos, isuko mo talaga lahat. Suko mo, magpatawad ka. Isa yan. Tanggalin mo yung pride mo. Tanggalin mo yung sarili mo. Kasi sa akin, yun yung pinakahuli. Yung, hindi ako napupuspos kasi ma-pride ako. Pangalawa, hindi ako nagpapatawad. Pwede ko kasi sabihin na alam ko sinunod na lahat pero hindi madadaya ang Banal na Espiritu. Amen po ba? You can be in the church pero hindi ka filled. Amen po ba? Kaya, ang point dito, kailangan mag-stay ang Holy Spirit sa life mo. Kailangan, kasi pag dumating ang Lord, hindi pwedeng kampante. Hindi pwedeng puspos ka sa church o puspos ka na. Tanungin kita ngayon, nagpapapuspos ka ba Lunes na Sabado? O every linggo lang? Yun yung point Nagpapapuspos ka ba every Lunes hanggang Sabado? O every linggo lang? Pag ganyan ka, ibig sabihin hindi ka puspos. Ibig sabihin, ginagawa ko ng refilling station ng church. Ano po, refilling station? Pag mapaparefill ka lang? Ha?
pagdating ng Lunes hanggang Sabado, okay na ako nun, hindi na ako magpipray. Linggo, refill na naman ako. That's the reason bakit Lunes hanggang Sabado, hindi makita ang Lord. Amen po ba? Alam mo, hindi ka maglalalim sa Lord kung hindi ka nagpapapuspos sa araw-araw. Amen? Amen po ba? Hindi kasi ganun eh. Ang pagdating ng Lord para magnanakaw, sabi sa Bible, darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Kapag dumating ang Lord na hindi ka puspos araw-araw, sigurado po yun. Kailangan itatak ng Lord na sa'yo. Amen? Kaya dapat alam mo yung gagawin para ang Holy Spirit mag-stay sa'yo. Amen? Alam mo, kung gusto mo mapuspos, isuko mo yung mga dapat mong isuko. Amen po ba? Isuko mo, dapat mong isuko. Ano mo sa Lord, ibigay mo kasi hindi naman yung makakatulong sa buhay mo. Yan yung inapapahirap sa iyo. Diba? So huwag kang matakot isuko sa Lord, dapat isuko. Kasi kapag hindi mo isuko yan, ikaw rin man mapapahamak. Amen? So sabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 6 verse 20 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ng inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Si Lord na may-ari ng buhay mo. Amen? Sabi ng iba, kapag Kristiyano ka na, talagang iba sinasabi nila na, my life, my rules, pero hindi, your life, God's rules. Amen? Hindi pwedeng, kung gusto mong maging Kristiyano, dapat si Lord masunod sa'yo, hindi ikaw. Amen po ba? Hindi na ikaw, hindi na yung sabi na, buhay ko to, ako to. Hindi ko pwede maging disciple ni Lord kung ayaw magdisiplina. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pwede na magpa-disciple ka sa Lord pero ayaw mo makinig. That's the reason bakit ang tao, hindi po sila naaayos. Walang paglago. Kasi nga, hindi sila nagpapadisiplina, ayaw nila magpaturo. Diba? Ayaw nila makinig. Alam niyo po, kapag binili ka na ng Lord, si Lord na susunod sa iyo. Amen? Amen po ba? So that's number 1. Tatandaan mo, templo ka ng Lord. Binili ka na niya. Amen? The moment na inalim yung buhay mo sa Lord, siya ang masusunod, hindi ikaw. Amen? Amen po ba? So number 2, anong mangyayari kapag what will happen when you turn your back to the who? To the one who made you. To the who? Sino yung to the who? Diba? What will happen when you turn your back to the one who made you? Anong mangyayari kapag tumalikod ka sa Diyos na naglikha sa'yo? Ito rin po, tulad ng mangyari sa temple ng Diyos sa Bible, ito rin ang mangyari sa'yo. 2 Chronicles chapter 7 verse 20 to 22. Ngunit, kapag tinalikuran ninyo ako, at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na binigay ko sa inyo, at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan ito at lalapastanganin ng mga bansa, ang mapapadaan sa tapat ng templong ito na ngayon dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupain ito at sa templong ito? Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na naglabas sa kanila sa Egypto. Bumalik sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran, kaya pinarusyahan sila ng ganito ni Yahweh. Ganyan din po ang mangyayari sa tao. Kapag ikaw umalis ka sa Lord, tumalikod ka po sa Panginoon, iiwan ang Lord ang templong yan. Amen? Amen po ba? Iiwan ang Lord ang templong yan. Kapag sumamba ka sa ibang Diyos, maliban sa Diyos natin, iiwan ka ng Lord. Diba? So pwede pa na yun, na kahit wala itong church, pag lahat tayo dito hindi sumusunod, wala doon ang Diyos dito. Wala. Diba? Pero, yes, it is possible. Kasi church, makita ang yung iba na pupuspos, pero yung ibang hindi na pupuspos. Kasi hanggat merong isang naninindigan, kikilos po ang Lord. Amen? Pero hindi ibig sabihin na kumikilos ang sa isang tao, kumikilos din siya sa'yo. Amen? Kasi pagdating sa church, although nasa isang loob tayo ng templo, individual pa rin po ang judgment
ng Lord. Amen? Kaya, napaka-importante na hindi ka dapat na, ay, nandito ako sa church kami yung mga napupuspos. Ako rin puspos na hindi. Magpapuspos ka rin. Amen? Amen po ba? Kasi, malinaw ko sabi dito, palalayasin ko kayo sa lupain ito. Alam mo, wala, yung mga umalis sa Lord, hindi yan sila, actually, hindi yan sabi na sila ang nag-alis sa Lord. Nakita ng Lord na may ginagawa ka na hindi tama at hindi ka nagsisisi. Kaya ang bunga nun, umaalis ka sa Panginoon. Nakala mo ikaw yung umalis, pero ang totoo, umalis siya sa buhay mo, kaya umalis ka na rin. Hindi mag-i-stay sa Lord ang taong hindi kumikilos sa Lord sa buhay niya. Bago mo pa siya pinili ka na niya. Bago mo pa siya minahal ka na niya. Bago ka pa umalis na siya. Kasi meron kang bagay sa puso mo na hindi mo sinusuko. Amen? Yun yung totoo, minsan kala ng iba. Ay, iniwan ko ang Panginoon. Hindi. Alam mo, meron kang ginagawa. May ginagawa ka na nakita ng Lord na hindi mo sinusuko, kaya ang Holy Spirit nag-aalis. At dahil nag-give ang Lord, ang bunga din na nawawala ka. Pero the moment na nakita ng Lord yung heart mo na gusto mo mag-serve sa Kanya, babalik din siya ulit. Amen? Yan po yung mangyari. Sabi dito, iiwanan ko ang templong ito na inalaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan ito at nalakastahan. Yan din po, alam niyo po, kapag nag-serve ka sa Lord, tapos tumalikod ka, ikaw lang din ang kaya. Ikaw lang din ang pahiya. Ikaw lang din ang pagtatawanan ng mga demonyo. Bakit? Kasi, di ba sa Bible sabi doon na parang yung aso na sinuha mo na, kinain mo ba? Parang ang baboy, pinaliguan ka na, bumalik ka sa kutikan. Ang Lord malungkot, pero ang demonyo tatawanan ka. Alam mo kung mayroong natutuwa pag bumalik ka sa dati mong buhay? Sisikan. Bakit? Kasi meron na siyang pagkakataon para parusahan ka. Kaya, huwag mong papayagan, magtagumpay ang kaaway. Amen? Amen po ba? Mag-serve ka. Huwag kang babalik sa dati mong buhay. Kung nagkamali ka, huwag ka pa nagsasamba sa ibang Diyos. Sa Bible, makita mo, ang mga servant na lang sa gilid ng amilya. Diba? Si Moises, nagkasala sa harapan ng Lord. Diba? Si Noah, naglasing. Marami sa Bible mga servant na lang nagkasala, pero kahit anong ginawa nila, hindi sila tumalikod sa Diyos nila. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Hindi sila yung sabi na, nagkasala ako, iba na lang Diyos ko, tao na lang. Hindi. Makita ko sa Bible, mga servant na Lord, kung nagkasala sila, nagsiserve pa sila lalo. Diba? Nagkasala sila, pero hindi sila nagkasala na sabi na, teka, nagkasala na lang din ako, itodo ko na to. Walang ganun. Mayabang yung mga ganun tao. Nagkasala ka na, tinodo mo pa. Imbis na nagkasala ka na, nagpakumbaba ka, ang ginawa mo, nagkasala ka, tinodo mo pa. Maganda kasi mindset ng iba eh. Nagkasala na ako, todo ko na to. Todo ka na. Babalik na lang ako pag gusto ko. Hindi mo sure kung makabalik ka. Huwag kang magyayabang na sabi na, alis muna ako sa Lord. Babalik na lang ako pag gusto ko. Alam mo yung mga nasasabi ng gano'n, in my observation, hindi sila nakabalik. Kasi pati ba naman pag-alis mo, ipagkakalat mo, pati pagbalik mo, pag bumayabang mo pa? Wala. Hindi po sasabihin na, itodo ko na lang kayo, hindi. Alam mo sa Bible, kapag ang mga servant ng Lord nagkasala, humingi ng tawad, repent. Kapag pinatagal mo ng pinatagal, ikaw lang din mahirapan. Diba? Parang katulad kay Samson. Pinatagal niya yung pagrelasyon niya kay Delilah. Nagulang, nasaktan, nawala yung lakas. Tapos sa huli, nag-repent siya, bulag pa rin siya, pero bumalik na yung lakas niya. Diba? So, gano'n din naman. Ikaw as a Christian, kapag once na tumalikod ka sa Lord, ikaw rin yung papaalisin. Ikaw rin yung mawawala. Amen? Amen mo ba? Ikaw yung pagtatawanan. Amen? Huwag kang papayag na pagtawanan ka ng kaaway. Amen? Amen. At huwag kang tatalikod sa Diyos. Kahit anong mangyari sa buhay mo, si Lord lang dapat ang sambahin mo. Amen? Amen. Kahit sabihin mo dapat ka, magkasala ka, huwag mong iiwan si Lord. Amen? Amen po ba? May mga ganun kasi na, kasala ako, ayaw ko naman sir, di ako karapat dapat, kakaganyan mo na wala ka. Kakaganyan. Minsan, hindi na siya humbleness eh. Yung nagsasabi na, nagkasala ako, di ako karapat dapat, kala mo humbleness pa yun? Tapos ang hindi yung nagkasala ako, di ako karapat dapat, hindi na ako magsimba sa linggo. Minsan kala mo humbleness pa, pero ang totoo,
nagmamayabang ka sa Lord. Kasi ang totoo nagpapakamabang sa Lord. Sinasabi na talaga, Lord, nagkasala ako, di po ako karapat-dapat, pero yung buwan nagpapagamit siya. Yung yabang, yung sabi na, nagkasala ako, hindi na karapat-dapat. Hindi na muna ako, pababa muna ako sa worship team, pababa muna ako sa usher team, pababa muna ako sa media team. Ang ending, nawala ka na ng tuluyan. Palusot mo na lang yun kasi mas mahal mo na yung mundo. Masabi-sabi ka pa ng kasala, pero palusot mo. Kapag inom na ako ulit, yun yung totoo. Kasi ang totoong humble po sa harapan ng Lord, nagsiserve yan. Amen? Amen po ba? Yun yung hindi ko sabi na nagkasala ako, hindi na ako magsabi, hindi po ganun. Amen? Huwag kang tatalikod sa Diyos. Amen? Amen po ba? Sabi sa 1 Corinthians 3:17, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Malinaw po. So ganun din si church. Ang church ng Lord, kapag kumikilos ng Lord, paparusahan ng Lord kung sino magwasak sa templo niya. Ganun din naman sa buhay mo. Kapag servant ka ng Lord, at may mga taong umaatake sa iyo, at ikaw ay templo ng Diyos, si Lord ang bahalang gumanti doon. Pero kapag ikaw din mismo, winasak mo yung templo ng Diyos, ikaw rin ang magaling sa harapan ng Lord. Kaya may masasabi ng iba, saan sa Bible ang bawal magsigarilyo? Ayan. Yan. Anong tingin mo pag nagsigarilyo? Inaayos mo ang katawan mo? Sana buhay pa yung tatay ko ngayon kung ang paninigarilyo ang pag-ayos ng katawan. Pero hindi kasi eh. Diba? So, ganito yung verse, magtanong, wala sa Bible yung pagsisigarilyo. Meron po. Huwag mo sirain ang templo ng Diyos. Amen? Si Papa dati, naalala ko yung Papa ko, nung buhay pa siya, lagi siya nagsisigarilyo. Sinabihan namin siya ng kapatid ko pa. Ako mismo, sinabihan ko siya pa. Kung nagbabasa ka ng Bible, bakit hindi mo nabasa yung huwag mo sisirain ang templo ng Diyos? Hindi mo ba alam kapag nagsigarilyo ka, ginagawang tinapay yung katawan mo? Diba? May warning naman yung mga kahoy. May nakalagay na nga pag nag-ano kami, sabog ang mukha, ano yung baga, yung mga tao, sige, gusto ko to, boom. Diba? Pero hindi nakinig si Papa. Kaya dumating yung time, naalala ko that time, 20 ano ko si Papa General eh. Mga 2016 ko siya sinabihan eh. Tapos kung May 19, kinuha ko siya ng Lord. Bakit? Small cell lung cancer. Kumalat na yung cancer sa katawan dahil sa sigarilyo. Tapos, yun nga, pinakita ng doktor na yung katawan ni Papa parang tinapa na yung baba. Gusto mo lang tinapa? Magsigarilyo ka. Diba? Kung ayaw mo masira katawan mo, huwag kang magsigarilyo. Amen? Pinaganda na ngayon eh, vape na. Kasi yung vape mo lang mukha na nakalagay eh. Wala. Pero pareho lang po yung pinapangsukan. May flavored lang yung usok. Alam mo yun? Hindi ko dapat. Amen? Templo ng Diyos yung katawan mo, huwag mong sirain. Amen? Amen po ba? Every time magpapausok-usok ka, nakalagay din sa Google, even World Health Organization, warning yan. Kahala yan, wag din. Diba? Kasi, ang kahala yan, matindihan mo yan. Kaya nga may sakit eh. Diba? Kaya nga may sakit na mga HIV kasi because of lust. Kung kalooban ng Lord ang kahala yan, sana wala sakit. Amen po ba? Marami drugs, huwag ka rin na drugs. Kasi ang ganda, kasi na ng utak. Diba? Amen? Wow! Cellphone. Huwag mo masyadong addict, kailang mo iba, labo na mata. Diba? Okay lang kung addict ka kakasya ng Lord of God eh. Kasi iba eh. Diba? Nadot-dot ng dot-dot. Diba? Iba. So, gano'n makita ng templo na gusto kong sisirain. Amen? Ang masaklap, wala ka pang ehersisyo, puro ka pa karne. Yan. Kaya ang gluten ay kasalanan din sa Bible. Diba? Yung katakawang, kasalanan ko sa Lord yan. Sa lahit kami ha? Sa lahit kami. Makasabi mo si Pastor, taba o? Sa lahit mo to. Ha? Sa lahit. Pero gulay, kumakain ko gulay. Pero may mga tao talaga na wala talaga kumakain ng gulay. Diba? Puro karne. Wala bang bacon? Wow! Wala bang hotdog? Yan yung mga gusto, hotdog, bacon, beef, pork, ayaw ng gulay.
Pag ang palaya, itlog lang pinipili. Ayos. Mayaman ka. Di ba? Ayaw mo na ngayon. Di ba? So, gusto ng Lord na alagaan mo yung templo niya. Amen? At ang katawan mo, templo yan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ngayon, kung ayaw mo parusahan ng Diyos ikaw, wag mong sakta ng katawan mo. Amen? Kasi yung mga mahilig din sakit-sakit sa katawan, yung sabi nila na, ayoko na sa buhay ko na to. Talagang sasaktan sa sarili nila. Yan. Alam mo mananahimik ka, paparusahan ka ng Lord. Sinasaktan mo katawan ng liga ng Lord, ikaw rin niya rin dyan. Amen? Ito rin isang verse na magsasabi na ang pag-feeding sa sariling buhay hindi dapat. Kasi paparusahan ng Lord ang sino mang muwasak sa templo niya. Amen? Amen po ba? Sabi sa Bible, 1 Chronica 28-29, At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalang at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. O, diba? Sinabihan dito si Solomon mismo, ha? Si Solomon. So kung mga tao sa Bible, sinabihan mo na tatalikuran magpakailanman, ano na lang tayo? Ano ka na lang? Si Solomon ka ba? Diba? Diba? Kaya sabihan mo katabi mo, huwag kang tatalikod. Sabihan mo na katabi mo, gumising ka. Diba? Huwag kang tatalikod, ha? Kasi talagang yan. Malinaw mo, kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka na magpakilanman. So, ang Lord mismo nag-warning kay Solomon, ganun din po ang mangyayari sa atin. Amen? Hindi nakakatakot. Nakakatakot mo galing sa Lord. Kasi pag umalis ka sa Lord, hindi ka na makabalik. Diba? Nakakatakot kayo. Kaya nga, simula ko na naging Christian ako, 2015, up until now, nire-review ko talaga yung mindset na pagkalikod na yan. Nire-review ko yan. Lord, nire-review ko yan. Hindi ako yan. Bisa pag may nagsasabi na, malis ka na sa Lord, nagkasala ka, di ka karapat dapat. Jesus name, ba't ako babalik sa'yo? Oo, ganun lang. Ba't ako babalik? Ang Lord ba, masasabi ng gano'n? Pangalanan mo yung job no? Saan sa Bible yan? Diba? Yung iba kasi, ini-entertain eh. Ini-entertain nila, pag sabi tumaligid ka sa Lord, sila naman, oo, tama yun. Pwede. Pwede mo, ayos. Pagpastingan ko muna kung patalikod ako. Pero pastingan tayo pagtalikod. Diba? Mali. Ganun eh. Hindi po hindi accepted kahit pastor. May mga magsasabi na sa'yo, umalis ka na. Ayaw mo na ma-stress. Umalis ka na. Ayaw mo na mag-isip sa kanila. Umalis ka na. Sabi mo ng away. Tinong mo, dami mong inisip. Kung nag-portion ka ng trabaho mo, edi wala kang inisip. Diba? Wala kang tutulungan. Sarili mo lang iniisip mo. Ganun yung sinasabi ng job mo talaga. Wala kang inisip. Wala kang minamanage. Wala kang kaaway. Mind your own business. Yun yung sinasabi ng job mo eh. Siyempre, pag sanod ka, pag may kinukarat ka, iba ayaw makinig. Yung iba, mayabang. Yung iba, sasagot-sagot pa. Yung iba, sasabi mo na, hindi ako naiintindihan ni Pastor. Hindi naman ako tinanong. Ninilig ko ako agad ni Pastor. Hindi naman ako tinanong. Di ba? Mas okay pala yung mas okay yung wala kang iniisip. Mas okay yung, may ganong temptation ng kaaway. May ganun siyang sinasabi, pero hindi. Saan sa Bible yan? Sabihin mo ng kaaway. Saan sa Bible yan? Di ba? Wala sa Bible kaya hindi siya dapat masunod. Amen? Huwag tatalikuran. Amen? Ano sabi sa Bible? Kawikaan chapter 3 verse 3. Pananalig at katapakay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Huwag libag ang ikwintas mo. Di ba? Ang ikwintas mo utos ng Lord. Amen? Amen mo ba? Huwag maghinto pila ko nga. Wala naman ang utos ng Lord. Amen? Ang dami mong nakakwintas sa'yo. Pero yung sa Lord, hindi mo nakwintas. Amen? May itim na yung dito mo, pero wala ang utos ng Lord. Di ba?
Masakit matanda. Alam mo, itim pa dito mo, no? Dapat sa bata lang yun eh. Di ba? So, importante po yan ha, ikwintas mo ang utos ng Panginoon. Amen? Amen. Sabihin, araw-araw suotin mo siya. Amen? Huwag mo kalikuran ang pananalig mo. Amen? Huwag mo talagang alisin. Talagang dapat, ang salita ng Lord, ang katapatan na sa buhay mo lagi. Amen? Kahit anong mangyari, maging tapat ka sa Lord. Amen? Amen. So, number 3, what will happen when you stay faithful to the one who made you? Anong mangyari kapag naging tapat ka sa Diyos na naglikha sa iyo? 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 18. Isara ko man ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin aalay nila rito. Pinili ko ito at iniuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Kung may natili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat ng mga utos at tuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari tulad ng pangako ko sa iyong amang si David. Hindi siya mawawalan ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Alam mo po, ito yung kagandahan. The moment na naging tapat ka sa Lord, generation mo madadamay doon. Amen? Alam ko, bunga ka. Ikaw mismo. Ako kasi, bunga ako ng yung mga pinanggalingan ko, hindi talaga sila nag-serve sa Lord. Kaya ang sabi ko talaga sa Lord, Lord, gusto ko sa next generation ng pamilya namin dapat lahat itakot sa iyo. Amen! Ganon din naman sa iyo. Kung ikaw yung background ng family mo hindi maayos, dapat sa iyo simulan mo na. Huwag kang papayag. Dapat yung mga anak mo, kaapu-apuhan mo, dapat may takot sila sa Diyos. Amen? Putunin mo na ang curse sa iyo. Amen? Ang kailangan lang, manindigan ka. Amen? Pag nanindigan ka, hindi ikaw magpapatatag sa sarili mo. Si Lord ang magpapatatag sa iyo. Amen? Hindi mo kailangan Hindi mo ang gusto ng Lord, marunong ka lang manindigan. Ang gusto ng Lord, marunong ka lang ipaglaban siya. Ang gusto ng Lord, siya lang ang sinasamba mo. Hindi, hindi ito sabi na kailangan mo magtrabaho, gumawa, hindi. Ang gusto lang ng Lord, marunong kang manindigan sa Kanya. Marunong kang sumamba, marunong kang magpuri, marunong kang sumunod sa kalooban niya. Magpakumbaba ka lang. Magpakumbaba ka, aminin mo lagi sa Lord na, Lord, di po ako dapat, mahina po ako. Talagang sabi niya sa Bible, sabi dito, ito po, kung ang bayang ito na nagtatagay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Ang kailangan nyo, hanapin mo lang ulit araw-araw. Isip mo lang siya na isip. Alam nyo, marami akong mga napapanood, even na mga Kristyano na ang ginagawa talaga nila araw-araw, mag-spend time sa Lord. At yung breakthrough dumarating. Pray ka na talaga. Hindi mo kailangan magtrabaho ka ng trabaho ng 24 hours. Hindi ganun. Mag-spend ka ng time sa Lord. Pag inuna mo siya, hindi ka niya ipapangalawa. Amen? Amen po ba? Amen! Yung iba kasi, alam mo kung unahin mo lang talaga, hindi ka niya ipapangalawa. Ikaw yung unahin mo. Kaya ng Lord sabay-sabay unahin tayo. Amen po ba? Yung tao hindi kaya. Siyempre, yung tao may priority yan Di ba? Ang tao, bakit ikaw muna? Ito muna. First come, first serve. Pero sa Lord, hindi. Kaya ng Lord unahin lahat ng anak niya sabay-sabay. Amen? Basta unahin mo siya. Amen? Kapag tao inuna mo, minsan pangalawa ka pa sa kanya Pangatlo, minsan ka, huli ka pa Pero siya, una mo. Pero pag ang Lord ang inuna mo, kaya kung unahin ka niya. Amen? Yun lang ang gawin mo. Magpakumbaba ka. At ang mangyayari po doon, papatibayin ka ng Panginoon. Amen? Isaiah 30:15. Sinabi ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel,
Maliligtas kayo kapag kayo nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Ngunit kayo'y tumanggi. Sa Bible, grabe no? Kung alam nila, malinaw ha, magbalik loob ka, maliligtas ka. Magbalik loob ka, magtiwala ka, papalakasin ka at patatatagin ka. Pero huwag kang tatanggi. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin, even sa Bible pala, maraming backslider. Maraming backslider. Diba? Sobra. Kumbaga lang silang pala. Diba? So, makikita mo talaga na magbalik loob ka sa Lord para patatagin ka niya. Amen? Kung gusto mo maging matatag, bumalik ka. Kung gusto mo maging malakas, bumalik ka. Sabi sa Jeremiah chapter 32 verse 40 to 41, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturo ang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. Ikakagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupain ito at gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. So, ganyan po ang mangyari. Kapag nanindigan ka sa Lord, papapalain ka niya. Alam niyo po, walang hindi pagtatagumpay ng Lord pag sumunod ka. Wala. Amen? Amen po ba? Alam mo, inisgan ko to ha. Talagang, simula nung start ako dito sa Lord, sa Nara, even sa kwarto pa, talagang isa sa napansin ko talaga, lahat ng pinapagawa ng Lord, meron na siyang mga pinapagawa, meron talagang breakthrough, meron talagang nangyari. Dito yung tanong sila, kung ano Lord, lahat halos may bunga, lahat talaga mayroong result. Walang talo, walang lugi, walang nahirapan, wala. Promise. Nung start ako dito sa Nara, yung ministry from nothing, pinagtagumpay ng Lord, marami pong nangyari. Dati, wala tayo. Ngayon, meron na. Nung nag-start tayo ng mga business dati sa Nara, like Graham Ball, naalala ko dati, nag-start kami, isang linggo, nakatinda ka ng 100 na tab. Di ba? 100 tab, 100 each one. 10,000 per week. Naubos yun. Nagtinda ng ulam, naglako. Lahat man, pinatagupan ng pabango, lahat. Wala talagang talo. Pero nag-TikTok live ako, nagkaroon din ng breakthrough. Pero, ang sinasabi ko sa Lord, lahat pinagtagumpay mo, pero gusto kong malaman ano ba yung dapat tuloy-tuloy ko. Kasi, pwede magtagumpay ka sa lahat, pero ang gusto ng Lord consistent. Amen? Pero alam mo po yung isa sa reason bakit nagtatagumpay ka, pag nakita ng Lord yung ginagawa mo para sa Kanya. At ang ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Pero ang point dito kapatid na, pangako kasi talaga ng Lord yun. Pangako ng Lord yun. Sa lahat ng servant niya, pag inuna mo lang siya, i-bless ka talaga niya. Amen? Hindi, maliban pa doon, gagamitin ka rin ng Lord para maraming tao makakilala sa Kanya. Pero, may persecution. May suffering. Yung mga tao naman hindi nakikita yun eh. Pero may persecution, may suffering, may attack. May ganun talaga. Pero ang point doon, dahil nasa Lord ka, ipaglalaban ka niya. Amen? Alam mo, yun yung sabi ng Lord eh, ang kailangan ng Panginoon, mga taong marunong siyang ipaglaban. Kasi kapag pinaglaban mo siya, ipaglalaban ka rin niya. Kapag nanindigan ka sa Kanya, maninindigan din siya sa buhay mo. Amen? Hindi kailangan ng ayaw ng Lord ng takot. Hindi si Lord kikilos kung takot ka. Hindi si Lord, kala mo si Lord, papapalain ka kung hindi ka risk taker. Hindi po, ayaw ng Lord ng ganun. Ang gusto ng Lord matapang. Ayaw ng Lord natapang sa labas, tapang sa loob. Amen mo ba? Kaya, yun yung point. Kung gusto mo pagtagumpayin ka ng Panginoon, mag-serve ka sa Kanya ng totoo. Amen? Maging tapat ka sa maliit na bagay para mapagkatiwalaan ka sa malaki. Amen? Isaiah chapter 33 verse 6. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniligtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila, si Yahweh, sundin at igalang. Alam niyo po, kung yun ang pangunahing yaman mo, isundin at igalang ang Diyos, makikita mo po si Lord ang magpapatatag sa iyo. Dapat yan sa buhay mo. Kung meron kang first na yaman mo sa buhay mo, ang Panginoon lang. Amen? Amen po ba? Kasi alam po, sa panahon natin ngayon yung gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord yung mga anak niya,
talagang kapag sinabing templo ka ng Diyos, hindi sabi sa church ka lang. Dapat paglabas mo dito, Christian ka pa rin. Amen? Amen po ba? Praise the name of the Lord. Tumayo po tayo lahat. I give you a minute po. Pigil mo mata mo. And I give you a minute to pray. Pagandaan mo yung sarili ko sa Lord. Hindi po malalaman ka sa Panginoon. Hallelujah. Sige po.
minsan pa ikaw ang tunay na Diyos. Wala isa sa'yo awit, tingin, sisigaw sa mundo.
Come on, church, invite the Holy Spirit. The Lord wants to move more. Ibitahin mo ang Espiritu. Huwag mo paisuin ang mga kabuluhan. Mag-focus ka sa Panginoon. Fix your eyes into Jesus. Invite the Holy Spirit. Show up. Show up.
our hearts to be overcome by your presence, Lord. Yes, Jesus. Holy Spirit, yes, Jesus. Holy Spirit, you are welcome. Come fill this place, fill us. Your wonders with our hearts bounce to Holy Spirit, Ang Diyos na nagsasalita sa oras na ito, aking mga anak, nais kong buksan ninyo ang inyong mga puso at ialay ang inyong mga buhay bilang handog sa aking harapan, sapagkat ang banal na Espiritu ay nais kumilos sa inyong mga buhay. Ngunit dahil sa hindi nyo lubusang pagsuko ay nahihirapan ang Espiritu makakilos sa buhay ninyo. Aking mga anak, ang nais ko'y lubusan kayong mapuspos, sapagkat ang presensyang ito'y hindi ko ipagdadamot. Ang nais ko ay punuin ka, o aking anak, punuin ka, o aking anak. Mahal kita, iniibig kita. Ang nais ko ay lubusan ka, mapuspos sa aking harapan upang ikaw ay maging banal. Anak ko, makinig ka sa tinig ko, makinig ka sa mensahe ko. Buksan niyo ang inyong mga puso, o aking templo. Buksan niyo ang inyong mga buhay at hayaan ako maging Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga buhay. Aking mga anak, huwag mong pigilan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Ako ang iyong Panginoon na umusap sa oras na ito. Hayaan niyo ako makakilos ng malaya sa buhay niyo. Huwag niyong patigasin ang sarili niyo. Aminin ninyo, tunay niyo ako kailangan. Aking mga anak, isuko niyo ang inyong sarili sa aking harapan. Ipabago niyo ang inyong sarili sa aking harapan.
Salamat po sa mensahe mo. Salamat sa presensya mo. Lord, ikaw lamang tinataas na dakilan sa lugar nito. At patuloy sa lahat, pinabalik lahat. Mataas na patuloy sa pagsamba. Lord, sa mga oras na ito, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy po kami nakulinis at maghari. As we give our thanks and offering, Panginoon, to use this for the glory of your name. Bless the hands of every people as they give their thanks and offering, Panginoon. Also, patuloy, Panginoon, na ikaw itinataas namin at patuloy gamitin mo to for the glory of your name. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy po namin binabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.